Okay, welcome back to another episode of The Digital Disciple, mga kaibigan, mga kapatid, saan man panig at sulok ng mundo na naabot ng ating platform na ito. Tayo muli ay magbabahagi ng kaunting kaalaman regarding din sa doktrina na nanggagaling sa Biblia. So bakit nga ba hindi kumakain ng karumal-dumal na hayop o baboy ang Seventh-day Adventist? Ating sasagutin yan sa pamamagitan ng mga talata. Ganon din sa science upang sa ganon ay mas lalo nating mapatibay ang ating stand na ito, mga kapatid. So don't forget to follow the page, like the videos, and comment para mas marami ang makapanood at mas marami ang maabot ng ating pagbabahaging ito. So balik tayo sa ating topic. Bakit nga ba hindi kumakain ng baboy ang mga Seventh-day Adventist? So hindi po ito, lilinawin lang natin mga kapatid, hindi po ito utos ng Seventh-day Adventist, kundi ito'y utos na nanggagaling sa Biblia. Ang Diyos mismo ang nag-uutos sa mga tao, sa lahat ng tao, upang sa gayon ay magkaroon ng kaginhawaan. Kasi yun naman yung purpose ng law, ng batas ng Diyos. So health commandments tayo. Nandito tayo sa health commandments. Para maging maayos tayo, maging mabuti. Hindi tayo magkasakit. Yan po yung purpose ng pagsunod sa utos ng Panginoon. So balik tayo. Leviticus 11 verse 7, at ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak datapwat hindi ngumunguya karumal-dumal nga sa inyo. Verse 8, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at bangkay ng mga yaon, huwag ninyong hihipuin at karumal-dumal nga sa inyo. So paghibo pa lang ay pinagbabawalan na tayo, mga kapatid. How much more na kakainin pa natin ito? Ang baboy pinanggit dito na marumi siya at hindi siya ina-advise para kainin. And then Deuteronomy 14 verse 8, at ang baboy sapagkat may hati ang paa ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman niya ay huwag ninyong kakainin, ang kaniyang bangkay ay huwag ninyong hihipuin. Kapareho ng binanggit sa Leviticus 11 na ito'y marumi at ito'y karumal-dumal sa atin. Kung ito'y ating kakainin, ito'y magbibigay pagkawasak sa ating katawan. Ito'y magbibigay sakit sa ating katawan. Kaya napaka-importante rin, mga kapatid, na tayo'y magkaroon ng kaalaman upang sa ganun ay magkaroon din tayo ng wisdom at the same time. Importante kasi ito kasi pagkain to isa to sa mga inaatake ni Satanas Hindi lang natin napapansin kasi wala tayong knowledge, kulang tayo sa pag-aaral, kaya hindi natin napapansin. Busy tayo sa mga bagay dito sa sanlibutan kaysa sa mga bagay na mga makalangit. Kaya tayo ay nalilinlang. Ang purpose ni Satanas ay atakihin yung pagkain para mapaikli yung buhay ng tao. Bakit? Para hindi makapag-repent, hindi makapagsisi, kasi the more na maikli ang buhay ng tao, the more na hindi siya makakapagsisi. Kapag tayo ay nagkasakit, di ba? Tayo ay mamatay. Yan yung gusto. Pero iba yung gusto ng Panginoon Ang gusto ng Panginoon ay sumunod tayo sa kanyang payo upang sa gayon ay matamong natin ang kaginhawaan, kalakasan ng ating pangangatawan. Kasi ang pagkain na nanggagaling sa Diyos ay hindi yan nagbibigay ng kahit anong sakit, mga kapatid. Yan po ay napakaliwanag. Kung ang kinakain mo ay nagbibigay sakit sa iyo, malamang hindi yan galing sa Panginoon. So balik tayo sa ating topic. Ang sabi sa Job 14:4, sinong makakakuha ng malinis na bagay na galing sa marumi? Wala. Ito ay mababasa natin dito sa Job 14 verse 4. So wala tayong makukuhang mabuti or malinis na nanggagaling sa karumal-dumal o na nanggagaling sa marumi. So ang baboy ay marumi, walang benefits na makukuha ang ating katawan, kundi destruction, disease.
at sakit. At sa Deuteronomy 14 verse 3, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Bigay ito ng instruction sa atin ng Panginoon. Huwag kang kakain. At hindi lamang to applicable, mga kapatid, sa Israel. Binigay ito para sa buong sangkatauhan, para sa ikabubuti ng tao, hindi lang ng Israel. So applicable po ito sa lahat ng tao. At maliwanag dito ang payo ng ating Panginoon na kapag sinunod natin ang lahat ng ito, ang health commandments na ito, ay tayo ay magiging prosperity sa ating pangangatawan, sa lahat. At ang sabi sa 1 Corinthians 10:23, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Ito kasi minsan yung sinasabi nila yung baboy kasi nilikha naman yan ng Diyos Tama. Ganon din naman yung mga palaka, mga ipis, bulate, daga, yung daga sa kanal, di ba? Nilikha din siya ng Diyos So, it means kakainin ba natin ito? Hindi di ba? Kasi hindi siya dinesign ng Diyos for human consumption. Hindi siya ginawa ng Panginoon para kainin ng tao. Ano yung purpose niya? Lahat kasi ng mga hayop na nandito sa mundo, mga bagay na nandito sa mundo, ay gawa yan ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ay nararapat, di ba? Ito nga binasa nga natin dito Lahat ng bagay or lahat ng hayop, mga bagay ay hindi nararapat. So, hindi ibig sabihin na porket ito'y nilikha ng Panginoon ay kakainin na natin, di ba? Tulad ng bato, nilikha din siya ng Diyos May purpose siya, di ba? Ang lahat ng hayop po ay may purpose po 'yan. At ang baboy, isa sa mga purpose ng baboy ay maging scavenger siya. Ang lahat ng dumi ng sanlibutan ito, ang disease, ay napupunta sa kanila. Yun yung purpose nila. Yun yung kaya sila ginawa ng Panginoon para hindi kainin, kundi para mapunta sa kanila yung mga disease, yung mga dumi ng mundo, yung dumi ng tao, yung sa mga ginagawa natin, di ba? So kung ito'y kakainin natin, yung mga disease na yun, mapupunta yun sa atin di ba? Doon tayo mapapahamak kasi sinuway natin yung payo ng Panginoon. Kaya hindi lahat ng mga bagay ay nararapat, mga kapatid. Hindi porket siya ay nilikha ng Diyos ay pwede na nating kainin. So hindi po siya. Ginawa siya ng Panginoon para maging scavenger, para maging tagalinis ng ating kapaligiran, ng mundong ito. Yan yung tinatawag na eco-balance. Yan po yun, mga kapatid. So sa 1 Corinthians 10:31, kung kayo ay nagsisikain man o nagsisiinom man, ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalawalhati ng Diyos. So kapag kumain ba tayo ng karumal-dumal o kumain tayo ng marumi, tulad ng baboy, ay hindi natin na luluwalhati ang Panginoon. Kasi magkakasakit tayo dyan At ang sabi sa 1 Corinto 3:17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay gigibain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. So kayo, tayo, itong katawang ito yung templo ng Diyos. Kung kakain tayo ng marumi at magkakasakit tayo, hindi natin siya naluluwalhati kundi paparusahan pa tayo ay gigibain ng Panginoon. Kasi hindi natin iningatan, hindi natin pinahalagahan. Binigyan tayo ng kaalaman, ngunit hindi tayo lumakad sa kaalaman na binigay sa atin ng ating Panginoon. At sabi sa Isaias, na nauupo sa gitna ng mga libingan at tumigil sa lihim na dako, na kumakain ng laman ng baboy at ang sabaw ng mga kasuklab-suklab na bagay ay nasa kanilang mga sisidlan, nasa kanilang tiyan, na nagsasabing, humiwalay ka. Sabi ng Panginoon, humiwalay ka sa akin. Huwag kang lumapit sa akin sapagkat ako'y lalong banal kaysa sa iyo. Ang mga ito ay usok ng aking ilong, apoy na nagliliyab buong araw. Verse 6, narito,
nasulat sa harap ko, hindi ako tatahimik kundi ako'y gaganti o ako'y gaganti sa kanilang sinapupunan. So gaganti yung Panginoon Saan daw? Sa ating sinapupunan, sa ating katawan din, 'di ba? Ang inyong sarili, mga kasamaan at mga kasamaan ng inyong mga magulang na nagkakasama, sabi ng Panginoon, na mga sunog ng mga kamangyan sa mga bundok at nagsitungyaw sa akin sa mga burol, ay susukatan ko ng kanilang unang gawa sa kanilang sinapupunan. Yun, magbibigay ng sakit yun sa atin kapag kumain tayo ng mga karumal-dumal na mga hayop, mga maruruming hayop. At ito pa yung nakakalungkot dito mga kapatid kasi maraming nag-a-assume na ay wala yan, panahon pa yan ni Isaias Hindi po ito expire mga kapatid. Not because sa panahon pa to ni Isaias ay wala na to, hindi na to applicable sa atin ngayon. Ang sabi kasi sa Isaiah 66 verse 15, sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanilang galit na may kapusukan at ang kaniyang saway na may ningas ng apoy. Verse 16, sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Kapag bumalik daw ang Panginoon, marami siyang mapapatay. Sino tong mga mapapatay? Verse 17, silang mga nagpapakabanal at mga nagpapakalinis sa nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating ng isang wakas na magkasama, sabi ng Panginoon. Ito po yung nakakalungkot dito mga kapatid. Hindi po ito expire na verse na to kasi ang tinutukoy dito ni Isaias, ang sinasabi dito ni Isaias ay in the future pa. Pagdating pa yan ng Panginoon. So, ano daw ang sabi? Sila'y susunugin, yung kumakain ng baboy at ang baboy ay magkasamang susunugin pagdating ng ating Panginoon. So, napakaliwanag po yan mga kapatid. Kasi kung iisipin natin na nilinis na ang lahat ng mga hayop, nilinis na ang lahat ng mga bagay, bakit meron pa ring mga karumal-dumal na hayop sa Revelation? Di ba? Hindi ka ba nagtataka? Magsasalungat ang mga pinag-aaralan natin. Ang baboy po kasi noon, sa panahon nila, at ang baboy ngayon, ganun pa rin Baboy pa rin Marumi pa rin. Karumal-dumal pa rin. Wala pa ring nagbago. Di ba? So, marami kasing nag-a-assume sa ating mga kapatiran, mga kaibigan na gumagamit ng ibang mga talata para patunayan na ang baboy ay malinis na. Pwede nang kainin tulad ng mababasa natin sa 1 Corinto 10:25. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kainin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. Ang tinutukoy kasi dito mga kapatid na merkado ay merkado to ng mga taga-Korinto. Hindi po ito merkado ng Pilipinas, hindi po ito merkado ng Muntinlupa na may mga baboy. Ang merkado kasi ng mga taga-Korinto, ang mga karne doon ay mga malilinis na karne. Ito kasing mga karne na to, ito rin ay isa sa mga hinahain nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa mga paganong Diyos-Diyosan tulad ni Zeus, di ba? Ng mga pagano, at ng mga Romano, si Jupiter, Diyos-Diyosang si Jupiter, ay nanggagaling po yan sa pamilihan, sa merkado ng mga taga-Korinto. At ang ulitin ko, ang mga karne na nandito ay wala pong mga karumal-dumal. Kung babasahin natin ang buong talatang ito, ang tinutukoy dito ay yung tinatawag na makelos, mga malilinis na mga karne ang ipinagbibili lang. So yun po yun mga kapatid. Kaya wag po tayong malilito sa ating mga binabasa. Dapat ito'y naaangkop sa panahon, sa pagkakataon at kung ano talaga yung totoong sinasabi. Wala pong baboy dito na
binebenta sa merkadong ito. At isa pa sa mga ginagamit ng ating mga kaibigan, mga kapatid, ay mababasa sa Marcos 7:15. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na nagpasok sa kanyang ay makakahawa sa kanya, datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yun ang nakakahawa sa kanya. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakinig, ay makinig. At nang pumapasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kaniya ng kanyang mga alagad ang talinhaga at sinabi sa kaniya, kayo baga ay wala ring pag-iisip, hindi baga ninyo nalalaman ng anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa. So kung ano daw yung hindi isa rin to sa mga ginagamit ng ating ng ibang mga tao na hindi naman yung pumapasok yung nakakapagparumi, kundi yung lumalabas. Basahin natin sa verse 9, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng mga pagkain. Take note mga kapatid, ang sinasabi po dito ay nilinis na lahat ng pagkain. So pagkain ang tinutukoy dito. At wala tayong mababasa na ang baboy ay pagkain. Wala po. So, at sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakapagpahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao lumalabas ang mga masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. So ang tinutukoy dito mga kapatid sa talatang ito or sa chapter na ito ay hindi po tungkol sa pagkain. Although binanggit yung pagkain dito, pero ang pinapatungkol dito ay yung kung ano yung lumalabas sa atin. 'Di ba? Hindi yung pumapasok. Ano ba yung lumalabas na nakakapagparumi sa tao? Yung mga masasamang salita natin, 'di ba? Na nanggagaling sa puso, lumalabas sa ating bibig. Yan po yung nakakapagparumi sa atin. Yung mga masasamang sinasalita natin sa ating kapwa-tao, yung mga marurumi na lumalabas sa ating bibig, 'di ba? Yan po yung nakakapagparumi sa tao. Hindi po yung pagkain. Well, kung pupunta naman tayo sa pagkain, lininis na lahat ng pagkain. Ulitin ko, pagkain ang tinutukoy. So ang baboy po ay wala po siya sa kategory na pagkain. Hindi po siya sinabi ng Diyos na ito'y pagkain, kundi bagkos ay marumi at karumaldumal sa atin. So ilalapag natin mga kaibigan yung isang video na nagpapatunay ng stand ng science na marumi nga ang baboy. At ang video na to ay hindi po akin, disclaimer lang po. Credit to the rightful owner. Ito yung video na nakuha sa microscope, nakikita sa karne ng baboy. Yan yung tinatawag na mga parasite or tapeworm na kahit anong gawin mong pagluluto dyan ay hindi namamatay, or kahit na ilagay mo sa freezer yan ay hindi siya namamatay. Yan yung bacteria na nandyan sa karne ng baboy. Based yan sa science mga kapatid. So yun lamang ang ating naibahagi mga kaibigan, mga kapatid. Don't forget to like the video, share para mas marami ang makapanood nito. Maraming salamat po.